Hindi ko naman ginusto na maging ganito. Isang mabuting asawa, isang mapagkakatiwalaang ina, yan ang pagkakakilala nila sa akin sa Pilipinas. Pero sa loob ng 5 taon sa Canada, unti-unti akong nilamon ng lamig at ng katahimikan na walang nakakarinig. At nung dumating siya, hindi ako naghahanap ng kasalanan. Naghanap lang ako ng pakiramdam na buhay pa ako. Kung ikaw ang nasa lugar ko, sa gitna ng ganitong pangungulila, sigurado ka bang hindi mo rin gagawin ang pareho? Minsan, kapag nakapikit ako, nararamdaman ko pa rin yung hapdi ng hangin sa Ontario. Yung klase ng lamig na kahit balutin mo ang sarili mo ng 3 makakapal na jacket, parang nanunuot pa rin sa buto. Parang hinahanap yung pinakamalalim na bahagi ng pagkatao mo na kulang. Sabi nila, swerte raw ako. Swerte raw dahil nakarating ako sa Canada. Nasa paraiso ka na, Charmaine, sabi ng mga pinsan ko sa Viber. Wala na kaming mahihiling pa. Nakakakain na kami ng maayos dahil sa'yo, sabi naman ng asawa ko. Pero ang paraiso, kapag mag-isa ka lang, nagmumukha ring kulungan, 5 taon. 5 taon na ang tanging kausap ko lang ay ang sarili ko, ang mga alaala ko sa Pilipinas, at ang matandang inaalagaan ko, si Margaret. Si Margaret, na kahit ulyanin na, ay siya pang tanging nakakakita sa akin. Literal na nakakakita. Kasi para sa pamilya ko sa Pinas, hindi na ako si Charmaine. Ako na lang yung balikbayan box na dumarating tuwing 3 buwan. Ako na lang yung perang pambayad sa matrikula, pampagawa ng bubong, pambili ng motor. Nakalimutan na nila na may puso rin ako na nilalamig. Natatandaan ko pa, nung unang beses kong pumasok sa bahay ni na Margaret. Amoy pine trees. Amoy malinis na tela na bagong plansa. Pero sa likod ng bango na yon, may amoy ng isang bagay na pamilyar sa akin. Pag-iisa. Malaking bahay, magarang mga gamit, pero parang walang buhay. Hanggang sa dumating siya. Si David. Hindi siya yung tipo ng lalaki na mapapalingon ka sa kalsada. Simple lang siya. Palaging nakasuot ng medyas na may butas sa daliri. Oo, kahit mayaman sila, may ganun siyang habit. Yung suot niyang flannel na polo, laging kupas na ang kulay sa siko dahil sa sobrang gamit. At ang mga kamay niya, magaspang. Hindi dahil sa manumanong trabaho, kundi dahil sa pagod. Pagod sa buhay. Nung gabing yon, umuulan ng snow sa labas. Sobrang tahimik, yung tipong naririnig mo na yung hininga mo. Nagluluto ako ng sopas para kay Margaret sa kusina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si David, basa ang balikat ng snow, namumutla ang mga labi sa lamig. I'm home, Ma'am, mahina niyang tawag. Pero alam niyang tulog na ang nanay niya. Nagkatinginan kami. Doon ko unang nakita yung mga mata niya ng malapitan. Hindi yon mata ng isang amo. Mata yon ng isang taong lunod na rin sa sarili niyang bagyo. You're still up, Charmaine? Tanong niya. Yung boses niya, parang pagod na makina na pinipilit pa ring umandar. Opo, sir. Tinatapos ko lang po itong sopas ni Madam para bukas. Sagot ko, sabay iwas ng tingin. Pero naramdaman ko yung titig niya. Hindi yung titig na mali siya, kundi yung titig na para bang ngayon lang siya nakakita ng isa pang buhay na tao sa loob ng bahay na yon. Lumapit siya sa counter, kumuha ng baso, pero nanginginig ang mga daliri niya. Siguro sa lamig, o siguro sa kung ano pang bigat na daladala niya mula sa trabaho, o mula sa asawa niyang si Sarah na palaging wala sa bahay. Let me help you, sabi ko. Kahit hindi ko naman dapat gawin.
Kinuha ko ang baso mula sa kamay niya at sa isang saglit, nagdikit ang mga balat namin. Malamig ang kamay niya. Pero nung nagtama ang mga balat namin, parang may kung anong kuryente na biglang nagpainit sa buong katawan ko. Isang init na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa sarili kong asawa sa Pilipinas. Hindi siya umurong. Mas lalo pa siyang tumitig sa akin. "Salamat, Charmaine," bulong niya. "Salamat dahil nandito ka." Simple lang yung sinabi niya. Pero bakit parang higit pa sa pasasalamat yung narinig ko? Bakit parang ang narinig ko ay, "Salamat dahil hindi ako mag-isa ngayong gabi." Umalis siya agad pagkatapos uminom, pero naiwan ang amoy niya sa kusina. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag, parang amoy ng ulan at lumang libro. At habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, kung saan patuloy ang pagbuhos ng mapuputing snow, isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ko. Hindi kaba ng takot, kundi kaba ng isang bagay na alam kong hindi dapat magsimula, pero tila hindi ko na kayang pigilan. Sabi ko sa sarili ko nung gabing yon, "Charmaine, mag-ingat ka. Trabaho lang ito." Pero habang hinahawakan ko yung basong ginamit niya, tila ba hindi na yung lamig ng Canada ang iniisip ko. Sino nga ba ang hindi matutukso sa init? Kung matagal ka nang naninigas sa lamig, minsan naiisip ko, si Margaret talaga ang naging angkla ko para hindi tuluyang malunod sa pangungulila nung mga unang buwan ko sa Canada. Siya ang reyna ng bahay. Kahit na ang totoo, ang kaharian niya ay hanggang sa 4 na sulok na lang ng master's bedroom at ng sala. Isang matandang babae na parang porcelain doll, maputi, marupok, at tila anumang oras ay mababasag kapag hindi mo nahawakan ng tama ang paborito naming routine. Yung 3:00 ng hapon na tsaa, may dala siyang set ng tasa na porselana, yung may mga kupas na gintong gilid at maliit na lamat sa hawakan ng pitsel. Doon ko siya tinitimplahan ng Earl Grey na may kaunting honey. Habang hinihigop niya yon, titingin siya sa akin. Yung mga mata niyang malabo na, pero punong-puno pa rin ng istorya. "Charmaine, you have kind hands," sabi niya sa akin isang beses habang nilalagyan ko ng lavender lotion ang kanyang mga braso. Yung balat niya, parang lumang papel. Manipis. May mga asul na ugat na bakas ng mahabang panahon. "David is lucky to have you here." I am lucky. Ngumingiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong umiyak. Kasi sa Pilipinas, ang asawa ko, hindi naman napapansin ang mga kamay ko. Ang napapansin lang niya ay kung magkano ang laman ng remittance slip na hawak ko. Pero dito, sa gitna ng bansang hindi ko naman sarili, isang matandang ulyanin ang nakakakita sa halaga ko. Nakakatawa, di ba? O baka nakakalungkot? Hindi ko na rin alam. Sa loob ng bahay na yon, parang may dalawang mundo. Sa labas, yung malupit na taglamig, yung ingay ng mga sasakyang dumadaan sa snow. Pero sa loob, tahimik. Masyadong tahimik. Maliban na lang kung nandun si David. Si David. Kapag dumarating siya galing sa opisina, dala niya yung amoy ng labas. Yung amoy ng yelo at pagod. Pero kapag pumasok na siya sa kwarto ng nanay niya, nagbabago ang mukha niya. Lumalambot. Nagiging anak. At ako, madalas akong nakatayo lang sa gilid, tinitingnan sila. Tinitingnan kung paano niya hahalikan ang noo ni Margaret. At sa mga sandaling yon, parang sumasakit ang dibdib ko. Kasi naiinggit ako. Naiinggit ako sa pagmamahal na nakikita ko, yung klase ng pagmamahal na parang wala na sa buhay ko. Isang hapon,
Habang naglilinis ako ng mga tasa sa kusina, narinig ko ang pagpasok ni David. Pero hindi siya dumiritso kay Margaret. Nanatili siya sa foyer at narinig ko ang pagtunog ng cellphone niya. Hindi ko gustong makinig, pero sa sobrang tahimik ng bahay, bawat salita ay parang tinitibok sa tenga ko. "I know, Sarah. I know," sabi niya. Ang boses niya, hindi yung malambot na boses na ginagamit niya kay Margaret. Ito yung boses na parang pisi na malapit ng maputol. "But I can't just leave her here. She's my mother. No, I'm not choosing her over you. It's just, never mind. You're not coming home tonight? Fine. Good night." Narinig ko ang marahas na pagbaba ng telepono. Pagkatapos, katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa harap ng lababo. Hawak ko pa yung tasang porselana, yung may lamat sa hawakan. Maya-maya, naramdaman ko ang mga yapak niya patungo sa kusina. Hindi ako lumingon. Pinagpatuloy ko ang pagpupunas, kahit natuyo na yung tasa. Tumigil siya sa likuran ko. Hindi siya nagsasalita, pero nararamdaman ko yung bigat ng presensya niya. Yung hangin sa pagitan naming dalawa, parang biglang kumapal. Parang naging mahirap huminga. "Charmaine," tawag niya. Napakababa ng boses niya. Parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan akong lumingon. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang mga balikat niya ay bagsak. Ang kanyang flanel na polo ay bahagyang nakabukas sa may leeg. Yung buhok niya ay magulo. Parang kanina pa niya sinasabunutan ang sarili niya sa sobrang stress. Bakit? Bakit ang hirap?" Tanong niya. Hindi sa akin, kundi parang sa buong mundo. Bakit kung sino pa yung dapat nakatuwang mo, siya pa yung unang susuko sa'yo? Hindi ako sumagot. Ano bang isasagot ko? Na ganyan din ang nararamdaman ko. Na ang asawa ko sa Pilipinas ay parang multo na lang na nagpaparamdam kapag kailangan ng pera? Sa halip na magsalita, lumapit ako ng kaunti. Kumuha ako ng panibagong tasa. "Gusto niyo po ba ng tsaa, Sir David? Mainit pa yung tubig." Tumingin siya sa akin. At sa pagkakataong ito, hindi lang lungkot ang nakita ko sa mga mata niya. May kung anong gutom. Gutom sa atensyon, gutom sa pag-unawa. "Don't call me Sir, Charmaine," bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. "Please, sa bahay na ito, parang wala naman akong kapangyarihan. Isa lang din akong bilanggo rito. Gaya mo." Huminto siya sa harap ko. Masyadong malapit. Amoy kape siya at amoy ng malamig na hangin. Tiningnan niya ang mga kamay ko na basa pa ng sabon at bago ko pa nagawang iwas ang kamay ko, hinawakan niya ang pulsuhan ko. Bahagya lang ang pagkakahawak niya, pero parang paso sa balat ko. Yung tibok ng puso ko, parang gustong kumawala sa tadyang ko. Alam kong mali. Alam kong dapat akong lumayo. Pero nung mga sandaling yon, nung naramdaman ko ang init ng balat niya laban sa akin, parang nakalimutan ko ang lahat. Si Margaret, ang asawa ko sa Pilipinas, ang dangal ko. "David," ang tanging lumabas sa bibig ko. Isang tawag na hindi ko alam kung babala o pag-imbita. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa pulsuhan ko at dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa akin. Ang hininga niya ay mainit sa pisngi ko, kabaligtaran ng nagyayelong mundo sa labas. Pero bago pa man magdikit ang mga labi namin, narinig namin ang isang kalabog mula sa itaas. Isang tunog ng nabasag na bagay mula sa kwarto ni Margaret. Agad kaming naghiwalay. Humahangos akong tumakbo patungo sa hagdan. Ang puso ko ay nasa lalamunan ko na. Pero habang umaakyat ako,
Hindi lang ang kalagayan ni Margaret ang inaalala ko. Inaalala ko yung pakiramdam nung hawak niya. Yung pakiramdam na sa kabila ng lahat ng bawal, parang ayaw ko nang bumitaw. Anong gagawin ko kung ang tanging bagay na nagpapainit sa akin sa bansang ito ay ang apoy na alam kong sisira sa akin? Minsan, ang mga babala ng tadhana hindi naman dumarating bilang malakas na kulog. Minsan dumarating lang sila bilang tunog ng nabasag na baso sa gitna ng gabi. Nanginig ang buong katawan ko habang nililinis ko ang mga bubog sa sahig ng kwarto ni Margaret. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, tulala. Parang hindi niya alam kung bakit niya nahulog ang baso ng tubig. "I'm sorry, Charmaine. My hands, they just gave up." Bulong niya. Yung mga mata niya, parang bata na huli sa pagkakamali. "Ayos lang po, madam. Ako na po ang bahala." Sagot ko, pero ang totoo, ang kamay ko ang nanginginig. Hindi dahil sa bubog, kundi dahil sa init na nararamdaman ko pa rin sa pulsuhan ko. Yung hawak ni David sa kusina kanina. Pumasok si David sa kwarto, hingal na hingal. Tumingin siya sa akin, tapos sa nanay niya, tapos sa akin ulit. Walang nagsalita. Pero sa hangin, ramdam na ramdam yung tensyon na parang kuryenteng hindi mo makita, pero alam mong nakakasunog. "Is she okay?" Tanong ni David. "Opo, sir. David, nabitawan lang po yung baso." Hindi siya sumagot. Tumulong siya sa pagpulot ng mga malalaking piraso ng bubog. Nagdikit ang mga balikat namin ng sandali at agad akong lumayo. Parang kasalanan na ang bawat pagkakataon na magkalapit kami. Pagkatapos naming ayusin si Margaret, dumiritso ako sa sarili kong kwarto sa basement. Maliit lang to, sapat lang para sa isang kama, isang maliit na cabinet, at isang mesang may patong na laptop. Pero pagpasok ko, tumunog ang phone ko. Ang ringtone ng Viber, yung tunog na dati ay nagpapasaya sa akin, pero ngayon ay parang tali na humihigpit sa leeg ko. Si Jomar, ang asawa ko. "Oh, napatawag ka? Madaling araw na dyan, di ba?" Tanong ko pagkasagot ko ng video call. Sa screen, nakita ko ang mukha ni Jomar. Nakahiga siya, pawisan dahil sa init sa Pilipinas. Sa likod niya, narinig ko ang ingay ng electric fan na maingay ang andar. "Napacheck lang ako kung pumasok na yung padala mo." "Tay?" sabi niya. Tay ang tawag niya sa akin. Nay naman ang tawag ko sa kanya. Pero sa sandaling yon, parang ang layo-layo ng kahulugan ng mga salitang yon. "Papasok yan bukas." "Bakit? May kailangan ba kayo agad?" "Ah, kasi yung bunso natin, kailangan ng bagong rubber shoes para sa PE, tapos yung motor ko, kailangan ng maintenance. Alam mo naman, yun lang ang gamit ko panghatid sundo sa mga bata." Tinitigan ko ang mukha niya sa maliit na screen. Hinahanap ko kung tatanungin niya ba ako kung kumain na ako. Kung tatanungin niya ba kung kumusta ang lamig dito sa Canada. Kung tatanungin niya ba kung bakit parang namumugto ang mga mata ko. Pero wala. Ang sumunod niyang sinabi ay tungkol sa birthday ng nanay niya at kung magkano ang kailangang iambag para sa handaan. "Sige, gagawan ko ng paraan," sabi ko na lang. Ang boses ko, parang basag na plaka. "Salamat, Tay. Ang galing mo talaga." Sabi ko nga sa mga bata, swerte tayo dahil ang sipag ng nanay niyo sa Canada. "Oh, sige na. Matutulog na ako. I love you." Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakatitig sa itim na screen ng phone ko. Swerte. Yun ang tawag nila sa akin. Swerte dahil ako ang nagbubuhat ng lahat ng bigat.
Swerte dahil ako ang ATM na walang katapusan ang laman. Naiisip ko, tao pa ba ako para sa kanila? O isa na lang akong transaksyon? Napahiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang lamig-lamig. Kahit na naka-full blast ang heater sa basement, parang nanunuot pa rin yung ginaw. Hinawakan ko ang sarili kong mga braso. Sinusubukang yakapin ang sarili ko. Pero ang nararamdaman ko lang ay ang gaspang ng sarili kong balat dahil sa sobrang paggamit ng sabon at disinfectant. Biglang may kumatok sa pinto. Mahina lang. 3 beses. Alam ko kung sino yon. Hindi kumatok ng ganoon si Margaret. Bumangon ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Si David. Nakatayo siya sa labas ng kwarto ko. May hawak na isang maliit na bote ng lotion at isang baso ng gatas. "I saw your hands earlier," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso. "They look sore, dry." Ganyan din ang kamay ko nung nagsisimula pa lang ako sa construction noon. Inabot niya sa akin yung lotion. Isang mamahaling brand, yung amoy shea butter at honey. "Salamat," bulong ko. "And I heard you talking," dugtong niya. Ang boses niya, puno ng simpatya na hindi ko nakuha sa sarili kong asawa kanina. It's hard, isn't it? Being the one who provides everything, but being the last one to be asked if you're okay. Parang may bumara sa lalamunan ko. Bakit? Bakit ang lalaking ito na hindi ko naman kaano-ano ang nakakaintindi sa nararamdaman ko? Bakit siya yung nakakapansin sa mga bagay na dapat ay alam ng pamilya ko? "Trabaho ko po ito, David," sabi ko, sinusubukang ibalik yung pader sa pagitan namin. "It shouldn't be your only life, Charmaine," sabi niya. Humakbang siya ng 1 beses pabalik, pero bago siya umalis, tumingin siya ulit sa akin. You're more than just a caregiver. You're a woman. Don't let them forget that." Isinara ko ang pinto at sumandal doon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko yung bote ng lotion. Inamoy ko yung bango. Matamis, mainit, nakaka-relax. Inilagay ko ang lotion sa mga kamay ko. At habang minamasahe ko yung hapdi ng balat ko, isang tanong ang hindi ko maalis sa isipan ko. Sino ang mas nagkakasala? Ang asawang nasa malayo na ang tanging alam ay humingi ng pera? O ang babaeng narito na nagsisimula ng humanap ng init sa kamay ng iba dahil unti-unti na siyang nagiging yelo sa sarili niyang pamilya? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, nung gabing yon, mas masarap sa pakiramdam ang amoy ng lotion ni David kaysa sa I love you ng asawa ko. At yun ang unang hakbang ko patungo sa isang bangin na alam kong wala nang balikan. Sana pala nung gabing yon, tinuloy ko na lang ang pagtulog. Sana nung naramdaman kong parang may humihila sa akin palabas ng kwarto, nagtalukbong na lang ako ng kumot at nagpanggap na bingi. Pero ang lungkot, parang gutom yan eh. Kapag matagal kang nag-ayuno, kahit mumu lang ang ialok sa'yo, kakagat ka. 2:00 ng madaling araw. Hindi ako makatulog dahil sa huling sinabi ni David. You're a woman. Don't let them forget that. Paulit-ulit sa isip ko, parang sirang plaka. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Madilim. Tanging. Yung ilaw lang mula sa loob ng refrigerator ang nagbibigay ng liwanag. Doon ko siya nakita. Nakaupo si David sa sahig, nakasandal sa cabinet, may hawak na baso ng alak. Hindi siya nakasindi ang ilaw. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng heater at ang pagtulo ng tunaw na yelo sa labas ng bintana. "Charmaine," tawag niya.
Hindi siya nagulat. Parang hinihintay niya talaga ako. Can't sleep? Opo. Uminom lang po ng tubig, sagot ko. Akmang tatalikod na ako pero nagsalita siya ulit. Stay, please. Kahit 5 minuto lang. Umupo ako sa tapat niyang upuan, sa may kitchen island. Hindi ko binuksan ang ilaw. Sa dilim, mas madaling maging tapat. Mas madaling maghubad ng maskara. Alam mo ba kung bakit hindi umuuwi si Sarah? Tanong niya bigla. Si Sarah, ang asawa niya. Isang matagumpay na real estate agent. Maganda, laging naka-makeup, laging mukhang nasa cover ng magazine. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung lugar ko bang makinig sa ganitong kwento. Sabi niya, ang bahay na to amoy gamot, amoy matanda, amoy kamatayan. Tawa niya, pero yung tawang walang saya. Para sa kanya, obligasyon lang si ma'am. Isang sagabal sa karir niya. Isang dumi sa perpekto niyang buhay. Tumingin siya sa akin. Kahit madilim, nakikita ko ang kislap ng luha sa mga mata niya. Pero para sa akin, si ma'am na lang ang meron ako. At ikaw, Charmaine, ikaw ang nagpapanatili sa kanya, sa amin, na maging buo. David, trabaho ko lang po ito. Ulit ko. Pero sa pagkakataong ito, parang wala nang talab yung salitang trabaho. No, it's more than that. Sabi niya sabay tayo. Lumapit siya sa akin. Inamoy ko yung hininga niya. Amoy alak, pero hindi yung nakakasuka. Amoy ng isang taong gustong makalimot. I see how you talk to her. I see how you brush her hair. I see the patience in your eyes. The same patience I've been looking for in my own wife for 10 years. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa counter. Yung kamay ko na malambot na ngayon dahil sa lotion na binigay niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga daliri ko. Bakit ganoon, Charmaine? Bakit ang layo ng tinitingnan natin para maghanap ng pag-ibig? Pero sa dulo, ang kailangan lang pala natin ay yung taong nakakakita sa atin kapag pagod na tayo. Hindi ako nakagalaw. Dapat binawi ko ang kamay ko. Dapat tumayo na ako at bumalik sa basement. Pero yung init ng balat niya, yung pagkilala niya sa pagod ko, yun ang pinakamalakas na tukso. Hindi yung katawan niya, kundi yung pag-unawa niya. Sa Pilipinas, hindi nila tinatanong kung pagod ako. Bulong ko. Hindi ko na napigilan. Parang gripo na nabuksan. Tinatanong lang nila kung sapat na ba yung perang pinadala ko. Kung may pambili na ba ng ganito, ng ganyan. Minsan, David, pakiramdam ko, kung mawawalan ako ng trabaho bukas, mawawalan din sila ng dahilan para mahalin ako. Sa unang pagkakataon, may nagsabi ng katotohanan sa loob ng kusinang yon. At ang katotohanang yon ay mas masakit pa sa lamig ng winter. Bigla niyang hinawakan ang mukha ko, gamit ang dalawa niyang kamay. Ramdam ko ang gaspang ng palad niya laban sa malambot kong pisngi. I see you, Charmaine, sabi niya. Napakababa ng boses niya, parang haplos ng pelus. I see you, and I think you're the strongest, most beautiful woman I've ever met. Ang huling depensa ko ay gumuho. Nung inilapit niya ang mukha niya sa akin, hindi ako lumayo. Nung naramdaman ko ang mga labi niya sa noo ko, isang halik na puno ng respeto, pero puno rin ng pangungulila. Napapikit na lang ako. Hindi yon ang halik na bawal sa pelikula. Pero sa bigat ng emosyon, parang mas matindi pa yon sa kahit anong pisikal na gawi. David, hindi pwede. Sabi ko, kahit hindi ko binabawi ang mukha ko sa pagkakahawak niya. I know, bulong niya sa tapat ng mga labi ko. I know it's wrong.
But why does it feel like the only right thing in this house? Sa sandaling yon, tumunog ang telepono sa taas. Isang intercom mula sa kwarto ni Margaret. Nagulat kami. Agad kaming naghiwalay na parang mga batang nahuli sa pagnanakaw. "Charmian, is someone there?" Ang boses ni Margaret, galing sa speaker. Mahina, nanginginig, parang natatakot. Tumingin ako kay David. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at pagnanasa. Huminga ako ng malalim, inayos ang buhok ko at mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Pero bago ako makalayo, narinig ko ang bulong ni David na parang sumpa na dadalhin ko habang buhay. "Hindi pa tayo tapos, Charmaine. Alam nating dalawa, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati." Pag-akyat ko sa kwarto ni Margaret, nakita ko siyang nakaupo sa dilim. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, parang hindi ulyanin ang tingin niya. Parang nakita niya ang lahat ng nangyari sa kusina. "Charmaine," sabi niya, "be careful. The ice is thin, very thin. Anong gagawin mo kapag ang taong inaalagaan mo na akala mo ay walang alam ang siyang nagpapaalala sa'yo na nahuhulog ka na sa bangin?" Sabi nila, ang puti raw ay simbolo ng kalinisan. Pero nung gabing yon sa Ontario, ang puti ay simbolo ng pagkabura. Pagkabura ng mga kalsada, pagkabura ng mga hangganan, at pagkabura ng kung ano ang tama at mali. Nagkaroon ng blizzard. Sa balita, tinawag nilang the White Wall. Sa loob ng 2 oras, hindi mo na makita ang bakod ng bahay. Ang tanging naririnig mo lang ay ang sipol ng hangin na parang humihingi ng saklolo at ang kalabog ng mga sanga ng puno ng pine na humahampas sa bintana. "Hindi makakauwi si Sarah!" Bungad ni David pagpasok niya sa sala. Nakatayo ako malapit sa fireplace, sinusubukang painitin ang mga kamay ko. Tumingin ako sa kanya. May hawak siyang phone at kahit hindi niya sabihin, alam kong katatapos lang ng isang mainit na pagtatalo. Stuck siya sa downtown. Isinara na ang mga highway, dagdag niya. Binaba niya ang phone sa mesa at huminga ng malalim. "Tayo lang ang nandito. Tayo at si Mom." Tumangulang ako. "Ihahanda ko na po ang hapunan niyo." "Charmian, stop!" Pigil niya sa akin. Lumapit siya, hindi mabilis. Pero bawat hakbang niya ay parang nagpapabigat sa hangin sa paligid ko. "Huwag muna nating pag-usapan ang hapunan. Huwag muna nating pag-usapan ang trabaho. Kahit ngayong gabi lang, habang nakakulong tayo rito sa gitna ng bagyo, pwede bang magpahinga muna tayo sa mga papel natin?" Naupo siya sa mahabang sofa sa harap ng fireplace. Tinapik niya ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Isang paanyaya. Isang utos na hindi naman kailangang sundin, pero hindi ko rin magawang tanggihan. Dahan-dahan akong umupo. Hindi masyadong malapit, pero sapat na para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Ang tanging liwanag sa sala ay ang gumagalaw na kulay dalandan mula sa apoy ng fireplace. Minsan, gusto ko na lang maging katulad ni Mom, bulong ni David habang nakatitig sa apoy. Yung nakakalimot, yung walang maalalang sakit, yung walang responsibilidad, kundi ang huminga. "Masakit din po yun, David," sagot ko. Nakatingin din sa apoy. "Yung hindi mo nakilala ang mga mahal mo, para ka na ring nawala bago ka pa mamatay. Pero mas masakit yung kilala mo sila. Pero pakiramdam mo, hindi ka na nila kilala." Sagot niya. Lumingon siya sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, ang mga mata niya ay parang malalim na balon ng lungkot. "Si Sarah, 10 years kaming kasal. Pero kapag tinitingnan niya ako,
Parang nakakakita siya ng isang lumang appliance na hindi na gumagana ng maayos. Isang gamit na hindi niya pwedeng itapon, pero ayaw na niyang gamitin. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi niya kinuha. Ibinigay ko. Hinayaan ko siyang pagsamahin ang aming mga palad. Ikaw, Charmian, nung hinawakan ko ang kamay mo sa kusina, naramdaman ko yung tibok ng puso mo, sabi niya. Doon ko nalaman na hindi lang ako ang nalulunod, na ikaw rin, matagal ka nang sumisigaw sa ilalim ng tubig. Hindi ko na napigilan. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Amoy flanel siya na bahagyang basa ng niebe, amoy kape, at amoy ng isang tahanang matagal ko nang hinahanap. Pagod na ako, David, bulong ko. At doon, sa gitna ng snowstorm, unang pumatak ang luha ko. Pagod na akong maging malakas para sa lahat. Pagod na akong maging yung taong palaging nagbibigay, pero walang natitira para sa sarili. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Isang mahigpit na yakap na tila ba sinusubukan niyang buuin ang mga piraso ko na nadurog na sa loob ng maraming taon. Hinalikan niya ang buhok ko, paulit-ulit, habang hinahaplos ang likod ko. Andito ako, sabi niya. Ngayong gabi, andito ako para sa'yo. Sa labas, patuloy ang paghagupit ng bagyo. Pero sa loob, sa harap ng apoy, parang tumigil ang mundo. Walang asawa sa Pilipinas. Walang asawang stuck sa downtown. Walang bukas na dapat katakutan. Inangat ko ang mukha ko at nagtama ang aming mga paningin. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Hindi ko alam kung sino ang unang sumuko. Ang alam ko lang, nung nagdikit ang aming mga labi, parang ang lahat ng lamig ng Canada ay naglaho. Isang halik na hindi lang galing sa pagnanasa, kundi galing sa dalawang taong uhaw na uhaw sa pagmamahal. Dahan-dahan kaming humiga sa sofa, ang mga kumot ay nakapalibot sa amin. Ang bawat haplos niya ay tila isang pagtatapat. Ang bawat hininga ko ay tila isang pagsuko, fade to black. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa puting snow sa labas. Napakaliwanag. Masyadong maliwanag. Nakaalis na si David sa tabi ko. May isang tasa ng tsaa sa coffee table at isang maliit na papel na may sulat kamay niya. Hindi ko ito pagsisisihan. Pero habang tinitingnan ko ang sarili ko sa malaking salamin, sa sala, magulo ang buhok, ang suot na uniform ay may lukot. Isang tanong ang sumampal sa akin. Paano ko haharapin si Margaret ngayong umaga? Gayong alam ko, sa sarili ko, na ninakawan ko ang kanyang anak ng huling piraso ng kanyang integridad. O mas tamang sabihin, paano ko haharapin ang sarili ko sa salamin? Gayong alam kong ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Charmian na umalis ng Pilipinas. Sa labas, ang snow ay nagsisimula ng matunaw. Pero ang kasalanan ko, parang ngayon pa lang nagsisimulang mamuo. Sabi nila, kapag nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali, dapat ay gumuho ang mundo mo sa bigat ng konsensya. Dapat ay hindi ka makakain, hindi ka makatulog, at palagi kang nakayuko sa hiya. Pero ang totoo na hiyang-hiya akong aminin hanggang ngayon, ay masarap ang bawal para akong nakawala sa isang madilim na kuweba pagkatapos ng maraming taon. Noong mga sumunod na araw pagkatapos ng bagyo, parang nagkaroon ng kulay ang paligid ko. Ang dating kulay abo na langit ng Canada, parang naging pastel na asul. Ang nakakapagod na pag-aalaga kay Margaret, parang naging magaan. Kasi alam ko, sa pagtatapos ng araw,
May isang pares ng mga mata na titingin sa akin. Hindi bilang katulong, hindi bilang caregiver, kundi bilang isang babaeng mahalaga. Naging eksperto kami sa pagnanakaw. Magnanakaw kami ng tingin habang pinapakain ko si Margaret. Magnanakaw kami ng haplos sa likod habang naghuhugas ako ng pinggan at dadaan siya sa likuran ko. Magnanakaw kami ng 5 minutong usapan sa laundry room, sa gitna ng amoy ng sabon at ugong ng dryer. "You look different today," bulong ni David isang hapon habang tinutulungan niya akong itupi ang mga bedsheet ni Margaret. "Anong different?" tanong ko. Hindi tumitingin sa kanya pero nakangiti. "You look bright. Parang may ilaw sa loob mo na ngayon ko lang nakitang nakasindi." Tumawa ako ng mahina. "Bolero ka talaga." "I'm serious, Charmaine. I've never been this happy in years." At doon ako tinamaan. Masaya siya. At masaya rin ako. Pero sa likod ng bawat tawa namin, sa likod ng bawat nakatagong halik, sa madidilim na sulok ng bahay, nandoon yung ticking bomb. Yung katotohanan na ang kaligayahan namin ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan. Isang gabi, tumawag si Jomar. Pang-apat na tawag na niya yun sa araw na yon pero hindi ko sinasagot. Noong huli akong sumagot, naramdaman ko ang kakaibang kaba. "Nay, bakit parang ang dalang mo nang tumawag?" tanong ni Jomar sa video call. Nakita ko ang mukha niya. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Ang lalaking ama ng mga anak ko. "Busy lang ako, tay. Maraming ginagawa si Madam Margaret." Pagsisinungaling ko. Ang dulas ng dila ko. Parang kusa na lang lumalabas ang mga salita kahit alam kong hindi totoo. "Miss ka na namin." Ang mga bata nagtatanong kung kailan ka ba uuwi. Sabi ko, tiis-tiis lang. Para rin sa atin to. Para rin sa atin to. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na habang nagtitiis ako rito, nakahanap ako ng ibang kalinga. Pero ang tanging nagawa ko ay tumango at pilit na ngumiti hanggang sa sumakit ang mga pisngi ko. Pagkababa ko ng tawag, naramdaman ko ang dumi ng sarili ko. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang suot kong kwintas, isang maliit na silver locket na regalo sa akin ni David nung isang araw. Itinago ko yon sa loob ng uniform ko, malapit sa puso ko. Isang lihim na simbolo ng pagtatraidor ko. "Charmaine?" Narinig ko ang boses ni Margaret mula sa kabilang kwarto. Mabilis kong pinunasan ang luha ko at pumasok. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang naglalaho ang sikat ng araw. "Madam, bakit po? Gusto niyo na bang humiga?" Hindi siya lumingon. "The smell, Charmaine. Do you smell it?" "Ang ano po, madam?" "The perfume. Sarah's perfume. It's in the air." Kinabahan ako. Si Sarah? Wala si Sarah rito. Nasa biyahe siya. May conference sa kabilang probinsya. Wala po si Madam Sarah, Madam Margaret. Tayo lang pong tatlo ni na David ang nandito. Dahan-dahang lumingon si Margaret sa akin. Ang mga mata niya, na madalas ay malabo, ay biglang naging matalas. Masyadong matalas. "I may forget my name, Charmian. I may forget what year it is. Pero alam ko ang amoy ng panganib. And this house, it smells like a storm is coming." Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig ng mga daliri niya. "Don't get too comfortable in the dark, child. Because sooner or later, someone is going to flip the switch." Bumitaw ako sa pagkakahawak niya at nagdahilan na may kukunin lang sa kusina. Pagbaba ko, nakita ko si David. Nakasandal siya sa counter, may hawak na wine glass, at nakangiti sa akin.
Yung ngiti na dati ay nagpapakilig sa akin. Pero ngayon ay tila ba nagpapaalala sa akin ng lahat ng pwedeng mawala. Hey, sabi niya, akmang lalapit para yakapin ako. David, huwag muna. Pigil ko sa kanya. Parang may mali. What's wrong? Is it mom? Hindi ko alam. Sabi niya, nararamdaman daw niya si Sarah. Sabi niya amoy panganib daw ang bahay. Tumawa si David. Isang maikling tawa na parang hindi naniniwala. Mom is just confused, Charmian. You know that. Sarah won't be back until Friday. We still have time. We still have time. Yun ang pinakamapanganib na kataga sa lahat. Hinila niya ako palapit sa kanya at hinalikan ako sa leeg. Stop worrying. Just for tonight. Let's just be us. At kahit na sumisigaw ang utak ko na lumayo, hinayaan ko siyang yakapin ako. Hinayaan ko siyang lunurin ang takot ko sa kanyang mga halik. Pero hindi nagkamali si Margaret. Dahil nung gabing yon, habang nakalubog kami sa aming maliit na mundo ng matamis na kasalanan, narinig namin ang tunog ng gulong ng sasakyan sa driveway. Ang tunog ng heels na humahampas sa sementadong sahig at ang amoy ng mamahaling perfume na unti-unting pumupuno sa sala. Bumalik si Sarah. Mas maaga ng 2 araw. Kung tatanungin mo ako kung ano ang tunay na kulay ng takot, sasabihin ko sa pasayo ako. Kulay ginto yon. Yung kinang ng handle ng pinto na dahan-dahang umiikot. Yung kinang ng mga mata ni Sarah habang tinitingnan niya ang bawat sulok ng sarili niyang sala. Parang may hinahanap siyang hindi niya makita, pero alam niyang nandoon. Nung gabing bumalik si Sarah, mabilis akong nakapagtago sa dilim ng laundry room. Halos hindi ako humihinga. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, parang gustong lumabas sa lalamunan ko. Narinig ko ang boses niya, matalim, parang boses ng isang reyna na bumalik sa kanyang palasyo. David, why are the lights out? And why is it so cold in here? Tanong ni Sarah. I was just checking the fireplace, Sarah. You're early. Ang boses ni David. Pilit na ginagawang normal, pero rinig ko ang bahagyang panginginig. Lumabas ako pagkalipas ng ilang minuto. Nagkukunwaring kakatapos lang magtiklop ng mga tuwalya. Good evening po, Madam Sarah. Welcome back po, sabi ko. Nakayuko. Hindi ko kayang tingnan ang mukha niya. Pakiramdam ko, kapag tumingin ako sa kanya, makikita niya sa mga mata ko ang amoy ng asawa niya na nakadikit pa sa balat ko. Oh, Charmian, you're still awake. Go to bed. I'll take care of my husband, sabi ni Sarah. Ang salitang my husband ay parang sampal sa mukha ko. Doon nagsimula ang kalbaryo ko. Ang mabuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang babaeng inaagawan ko. Hindi lang ng asawa, kundi ng atensyon, ng oras, at ng pag-ibig. Naging 2 ang mundo ko. Sa umaga, ako ang masunuring caregiver. Tagaluto ng almusal ni Sarah, tagaplansa ng kanyang mga mamahaling coat, tagalinis ng kanilang kwarto. Oo, pati ang kwarto nila, ako ang nag-aayos. Ang bawat lukot sa bedsheet nila ay nagpapaalala sa akin na sa dulo ng araw, doon pa rin natutulog si David. Doon pa rin siya bumabalik. Isang umaga, habang naglilinis ako ng banyo nila, pumasok si Sarah. Nakasuot siya ng silk robe, amoy lavender at luxury. Tinitigan niya ako sa salamin habang naglalagay siya ng serum sa muka. Charmian, tawag niya. Po, madam? How is Margaret? She's been a bit erratic lately.
Sabi ni David, masyado ka raw napapagod sa kanya. Kinabahan ako. Nagsusumbong ba si David sa kanya? O nagpapakita lang siya ng malasakit para hindi mahalata ang relasyon namin? Ayos naman po, madam. Ganoon lang po talaga kapag matanda na. I see. Huminto siya sa pag-aayos at humarap sa akin. Ang mga mata niya ay parang dalawang talim. Keep an eye on David too. He seems distracted lately. Parang may kung anong iniisip na ayaw niyang sabihin sa akin. If you see anything or anyone, tell me. Your family now, right? Ngumiti siya, pero ang ngiting yun ay hindi umabot sa mga mata niya. Sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi tanga si Sarah. Maaaring wala siyang ebidensya, pero ang instinct ng isang asawa, hinding-hindi nagkakamali. Ang pinakamahirap ay ang mga sandaling magkakasama kaming tatlo sa hapagkainan. Ako ang nagsisilbi, sila ang kumakain. Tinitingnan ko si David, pero hindi siya makatingin sa akin. Ang bawat haplos niya sa kamay ni Sarah sa harap ko ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang puso ko. The steak is good, Charmian. Right, David? Sabi ni Sarah, sabay tingin sa asawa. Yeah, good, sagot ni David. Tipid, malamig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang tray na hawak ko at sabihing, ako ang mahal niya. Ako ang kasama niya nung wala ka. Pero sino ba ako? Isang caregiver. Isang OFW na kailangang magpadala ng pera sa Pilipinas para may makain ang pamilya. Isang babaeng pumasok sa isang mundong hindi para sa kanya. Nung gabing yon, nag-Viber si Jomar. Masaya siya. Nay, nakabili na ako ng bagong gulong para sa motor. Salamat sa extra na pinadala mo ha. Iba talaga kapag masipag ang nanay nila. Extra. Yun yung perang binigay sa akin ni David bilang bonus. Ang perang galing sa pagnanasa, ginamit pambili ng gulong sa Pilipinas. Ang dumi-dumi ko, ang dumi-dumi ng bawat sentimong hinahawakan ko. Hating gabi na nang makarinig ako ng mahinang katok sa pinto ng basement room ko. Hindi ko binuksan. Alam kong si David yon. Charmian, open the door. Please, bulong niya sa labas. Umalis ka na, David. Nandun ang asawa mo sa taas. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang iyak. I don't care. I need to see you. Hindi ko na kaya ang ganito, yung nagpapanggap na parang wala tayong nakaraan. Nakaraan? David, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Pero sa bawat segundo na nakikita ko kayong dalawa, namamatay ako. Hindi ko kayang maging anino sa sarili kong buhay. Just 1 minute, Charmaine. Hindi ako sumagot. Maya-maya narinig ko ang pag-alis ng kanyang mga yapak. Pero bago siya tuluyang makalayo, narinig ko ang boses ni Margaret mula sa intercom sa taas. David, is that you? Why are you in the basement? Nanigas ako. Ang boses ni Margaret ay malakas, malinaw, at parang narinig ng buong kabahayan. At sa itaas ng hagdan, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng master's bedroom. Ang boses ni Sarah, puno ng pagdududa. David, what are you doing down there? Ang tunog ng yabag sa sahig na gawa sa kahoy. Yun ang pinaka nakakatakot na tunog sa mundo kapag may itinatago ka. Bawat tok-tok-tok-mak ng takong ni Sarah sa hagdan pababa ng basement ay parang martilyo na nagpapako sa akin sa kinatatayuan ko. Nasa likod lang ako ng pinto. Nakatakip ang kamay sa bibig para hindi marinig ang mabilis at gulo-gulong hininga ko. David, ulit ni Sarah. Malapit na siya. Ramdam ko na ang bigat ng presensya niya sa labas ng kwarto ko. I'm here, Sarah, sagot ni David.
Ang boses niya ay kalmado, pero dahil kabisado ko na ang bawat tono ng pananalita niya, alam kong pilit yon. May narinig akong parang tumutulong tubig sa heater room. Chinek ko lang. At this hour? At kailangang dumaan sa tapat ng kwarto ni Charmaine? Matabang na sagot ni Sarah. Dito ang daan, Sarah. Don't be paranoid. Seryosong sagot ni David. Bumalik ka na sa taas. Nilalamig ka lang siguro, kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Alam kong nakatitig si Sarah sa pinto ng kwarto ko. Ramdam ko ang tingin niya na parang tumatagos sa kahoy, direkta sa puso kong punong-puno ng kasalanan. Charmaine! Tawag ni Sarah. Nanigas ako. Are you awake? Tanong niya ulit. Wala akong nagawa kundi ang dahan-dahang buksan ng pinto. Nagkunwari akong bagong gising. Kinusot ko ang mga mata ko, pilit na itinatago ang panginginig ng mga tuhod ko. Po, madam, may kailangan po kayo? Tiningnan ako ni Sarah mula ulo hanggang paa. Ang suot ko ay isang lumang duster na kupas na ang kulay. Malayo sa itsura ng isang babaeng mang-aagaw. Pero ang mga mata ni Sarah ay hindi tumitingin sa suot ko, kundi sa kung anong meron sa loob ko. Wala, sabi niya. Sabay ngisi ng tipid. Gusto ko lang siguraduhin na natutulog ka na. Mahirap na ang mapuyat, baka kung ano-ano ang magawa mo kapag wala ka sa sarili mo. Humarap siya kay David at hinawakan ang braso nito. Let's go, honey. It's freezing down here. Hayaan na natin si Charmaine na magpahinga para may lakas siya bukas sa pag-aalaga kay Mom. Pinanood ko silang umakyat. Ang kamay ni Sarah ay mahigpit na nakapulupot sa braso ni David. Isang malinaw na pagmamarka ng teritoryo. At bago sila tuluyang mawala sa paningin ko, lumingon si David. Isang mabilis na sulyap, puno ng paghingi ng tawad, puno ng takot, pero nandoon pa rin. Yung pagnanasa na hindi niya kayang itago. Pagkasara ng pinto sa taas, napaupo ako sa sahig. Doon ko lang nailabas ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Tanga mo, Charmaine, bulong ko sa sarili ko. Tanga mo, kinabukasan. Nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Si Sarah, na dati ay halos hindi ako kinakausap, ay biglang naging mabait, pero yung bait na nakakakilabot. Charmaine, can you do me a favor? Tanong niya habang nag-aalmusal sila ni David. Since malakas ka naman kay Mom, baka pwedeng ikaw na rin ang mag-ayos ng closet namin ni David? I'm too busy with work, and David is busy with other things. Tumingin ako kay David, pero nakatitig lang siya sa kape niya. Hindi niya ako kayang ipagtanggol. Opo, madam. Gagawin ko po. Sagot ko. Pumasok ako sa master's bedroom nila. Yung kwartong pilit kong iniiwasan. Ang amoy ng kwarto ay amoy ng kanilang pagsasama, mamahaling pabango, amoy ng bagong labang bedsheet, at ang litrato nilang mag-asawa sa side table na masayang nakangiti sa kasalan nila 10 taon na ang nakakaraan. Habang nagtutupi ako ng mga damit ni David, naramdaman ko ang hapdi sa dibdib ko. Bawat polo na tinutupi ko, bawat medyas na inaayos ko, ay nagpapaalala sa akin na pag-aari siya ng iba. Na kahit anong gawin ko, ako lang ang tagalinis ng mga kalat nila. Do you like his shirts? Nagulat ako. Nakatayo si Sarah sa may pinto, nakasandal, pinapanood ang bawat kilos ko. Hindi ko man lang narinig ang pagpasok niya. Maganda po ang tela, madam. Sagot ko, pilit na ibinabalik ang focus sa ginagawa ko.
Favorite niya yung blue na flanel. Sabi niya sa akin, suot niya yan nung gabing may naramdaman siyang kakaiba rito sa bahay. Sabi ni Sarah habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Kinuha niya ang isang shirt ni David mula sa kamay ko. Alam mo, Charmaine, ang mga lalaki, parang mga bata yan. Madaling madistract sa mga bagong laruan. Pero sa huli, bumabalik pa rin sila sa kung ano ang pamilyar. Sa kung ano ang totoo. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang mint ng kanyang hininga. Don't get confused, Charmian. You are here to care for a dying woman. Don't make the mistake of thinking you can replace a living one. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay higpitan ng hawak sa damit na tinitupi ko. Pag-alis ni Sarah, dumiritso ako sa kwarto ni Margaret. Nakaupo siya sa bintana, pinapanood ang mga ibon sa labas. Charmian, tawag niya nang hindi lumingon. Po, Madam Margaret, the birds. They fly away when it gets too cold. They don't stay and wait for the ice to crush them. Lumingon siya sa akin at sa pagkakataong ito, puno ng lungkot ang mga mata niya. You have a plane ticket to your home, right? Use it before the snow covers everything, especially your soul. Niyakap ko ang matanda. Umiyak ako sa balikat niya, yung iyak na walang tunog. Dahil sa sandaling yon, alam ko na hindi lang si Sarah ang kalaban ko. Ang pinakamalaking kalaban ko ay ang sarili ko na ayaw pang bumitaw sa isang apoy na unti-unti na akong tinutupok. Hindi ako makatulog. Sa loob ng kwarto ko sa basement, parang tumitibok ang mga dingding. Bawat kaluskos sa taas, maging ang simpleng pagtapak ni Sarah sa sahig, ay parang kutsilyong humahati sa katinuan ko. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking salamin sa gilid ng kwarto. Hindi ko gustong tumingin, pero kailangan ko. Gusto kong makita kung anong klaseng halimaw ang nabuo sa loob ng 5 buwan sa Canada. Ang nakita ko, isang babaeng pagod. Namumutla ang mga labi, malalim ang mga mata, at may bakas ng matinding pag-aalinlangan. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Nasaan na yung Charmaine na matapang na lumipad ng Canada para sa pangarap? Nasaan na yung babaeng ang tanging layunin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang mga anak? Napahawak ako sa locket na bigay ni David na nakatago sa ilalim ng damit ko. Silver. Malamig. Mula sa taong ang pangako ay kasing nipis ng yelo sa lawa. Biglang bumukas ang pinto. Hindi na siya kumatok. Si David. Pumasok siya, mabilis na isinara ang pinto, at sumandal doon. Hingal siya, parang tumakbo ng malayo. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang mga mata niya ay puno ng desperasyon na hindi ko pa nakikita noon. Sarah knows, bulong niya. Hindi na siya nagpapanggap. She found the receipts, Charmaine. Yung mga resibo ng mga extra na binigay ko sa'yo. Yung mga pinadala mo sa Pilipinas. Nakita niya ang bank statement. Nanlamig ako. Yun pala ang plano ni Sarah. Hindi niya kailangan ng video o pictures. Sapat na ang resibo. Anong sabi niya? Pautal-utal kong tanong. She gave me a choice, sabi niya. Habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Either cut all ties with you. You leave this house today, or she destroys everything, including my career and my reputation here. So, kailangan mo na akong paalisin, sagot ko. Ang boses ko, hindi na galit. Pagod na lang. Pagod na pagod. I don't want you to go, sabi niya. At hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. I can't lose you, Charmaine. You're the only person who makes me feel alive. Tiningnan ko siya sa mga mata. Kinalughog ko ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa.
Sa pamamagitan ng titig na yon, nakita ko ang takot. Nakita ko ang pagmamahal. Pero nakita ko rin ang pagiging makasarili. David, sabi ko, habang tinatanggal ko ang mga kamay niya sa balikat ko. Bakit mo ako pinapapili ng isang bagay na alam nating dalawa na hindi para sa akin? Ako, may pamilya sa Pilipinas. Ikaw, may asawa. We are both stealing time from people who deserve better. Why are you saying that? Tanong niya. Tila nasasaktan dahil tinitingnan ko ang salamin, David. At hindi ko gusto ang nakikita ko. Hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang pakiramdam na may nakikinig sa'yo. Mahal mo lang ang pakiramdam na may taong nag-aalaga sa'yo dahil pagod ka na sa asawa mo. Pero ako, anong mapapala ko rito? Masisira ang buhay ko, mawawala ang trabaho ko, at mapapahiya ang pamilya ko. I can provide for them. I can send more money. Hindi yun ang kailangan nila. Sigaw ko, pero mahina lang. Takot na marinig kami ni Sarah. Kailangan nila ng nanay. Hindi ng isang babaeng nagtatago sa basement ng ibang tao. Naghihintay ng amor ng asawa ng amo niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tunog ng heater ay parang humihina na. Sarah is waiting for my answer, Charmian. Sabi niya sa huli, ang boses ay wala ng buhay. Kung hindi ka aalis, sisirain niya ang lahat, including you. She has connections with immigration. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nun. Immigration. Yun ang barahan ni Sarah. Ang deportation. Ang katapusan ng lahat ng pangarap ko. I'll give you until tomorrow morning, sabi ni David. Sabay talikod at lakad patungo sa pinto. Think about it. Is it really worth it to stay and lose everything? Or is it time to run away? Iniwan niya akong mag-isa. Tumingin ulit ako sa salamin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na tiningnan ang sarili ko bilang isang biktima. Nakita ko ang sarili ko bilang isang babaeng nasa sangandaan. Bukod sa locket na bigay ni David, kinuha ko ang wallet ko mula sa ilalim ng unan. Binuksan ko ito. Nakita ko ang picture ng mga anak ko. Ang ngiti nila na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon ay nagbibigay sa akin ng hiya. Bukas, kailangan kong magdesisyon. Aalis ba ako na duwag? O aalis ba ako bilang isang babaeng nahanap ulit ang sarili niya? Isang text message ang pumasok sa phone ko. Mula kay Sarah. Pack your bags, Charmian. I've already prepared your exit. Don't make it harder than it needs to be. Wala nang tanong. Wala nang bawal. Bukas, matatapos na ang lahat. Pero sa isip ko, ang tanong ay, pag-uwi ko ba, magiging Charmaine pa ba ako? O isa na lang akong aninong puno ng alaala ng isang snowstorm at ng isang lalaking hindi ko kailanman naging akin? Ang gabi ay parang isang walang katapusang dagat na itim. Hindi ako nakatulog. Habang ang buong bahay ay tahimik, ang isip ko ay maingay. Nag-aaway ang takot at ang pangangailangang mabuhay. Sabi ni Sarah, handa na ang exit ko. Pero sino siya para magdikta kung kailan at paano ako aalis? Ang galit na matagal kong kinalimutan dahil sa pag-ibig ko kay David ay unti-unting bumabalik. May kumatok ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi si David. Isang mahina, mabilis na kalabit sa pinto. Binuksan ko ito ng bahagya. Si Margaret. Nakasuot siya ng manipis na nightgown, nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging tulala, ay nakatitig sa akin ng diretso ngayon. Charmian, bulong niya. I heard them. I heard everything. Papasok ko siya sa kwarto at binalot ng kumot. Madam,
Bakit kayo bumaba? Delikado po sa hagdan. They are going to destroy you, child. Sabi niya, sabay hawak sa pisngi ko. Sarah is not just a woman. She is a fortress. And David is a man who loves his comfort more than he loves the truth. Don't let him be your anchor. He will only drown you. Ano pong gagawin ko? Tanong ko. Ang boses ko ay parang sa isang bata na humihingi ng direksyon. Run! Maikli niyang sagot. Not because you are weak, but because you are worth more than this house. There is an envelope in my desk. The one with the blue ribbon. It's for you. It's not enough to change your life, but it's enough to buy you a plane ticket to somewhere else. Somewhere far from here. Bakit niyo po ginagawa ito? Ngumiti siya ng malungkot. Because I saw how you looked at him, and I saw how he looked at you. It's a beautiful tragedy, Charmian. But tragedies are meant to be finished. Don't stay for the final act. Binigyan niya ako ng isang susi. Susi ng kanyang desk. Pagkaalis ni Margaret, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam ako ng linaw. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Imbes na magluto ng almusal, dumiretso ako sa desk ni Margaret. Binuksan ko ang drawer at nakita ang blue envelope. Pagbukas ko, hindi lang pera ang nandoon. May sulat din. Charmian, don't go back to the life that doesn't value you. Go where you are needed, not just used. I am tired of being an observer in my own family. You have a chance to be the main character of your own life. Take it. Habang hawak ko ang sulat, pumasok si David sa kwarto. Ang hitsura niya ay parang hindi natulog ng ilang araw. Charmian, Sarah is downstairs. She's calling the agency. She's telling them you stole something. She's framing you. Sabi niya nang hindi man lang kumukurap. I can't stop her. If I try, she'll ruin me too. Tiningnan ko siya. Wala nang pagnanasa. Wala nang pag-ibig. Ang nakikita ko lang ay isang lalaking duwag na natatakot mawala ang kanyang komportableng buhay. David, sabi ko, habang nilalagay ko ang sulat ni Margaret sa loob ng bag ko. Hindi mo kailangang protektahan ang career mo at hindi mo na rin kailangang protektahan ako. What are you doing? I'm leaving. Pero hindi dahil sa takot kay Sarah at hindi dahil sa utos mo. You can't just walk out. The police? Let them come. Sabi ko, nang may lakas ng loob na hindi ko alam kung saan galing. Kahit anong gawin ni Sarah, wala siyang ebidensya dahil wala akong ninakaw. Ang tanging ninakaw ko lang ay ang oras ko, ang dangal ko, at ang pagmamahal ko sa taong hindi naman pala marunong magpanindigan. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si Sarah sa sala. Nakatayo, may hawak na telepono. Nakakatingin siya sa akin na parang isang basahan na papatapon na. You're packing good, sabi ni Sarah. You have 1 hour, Charmian. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Hindi ako yumuko. Hindi mo kailangang magmadali, Sarah. Sabi ko, aalis ako. Hindi dahil sa takot sa'yo, kundi dahil naawa ako sa'yo. Pinoprotektahan mo ang isang lalaking hindi mo naman pala kayang pagkatiwalaan. Lumingon ako kay David sa huling pagkakataon. Walang pait. Wala ring saya. Salamat, David. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi ko kailangang maging anino ng kahit sino para lang maramdamang buhay ako. Naglakad ako palabas ng pinto. Ang hangin sa labas ay napakalamig pa rin. Pero nung sandaling tumapak ang paa ko sa niebe, hindi na ako nanginig. Hawak ko ang susi ng aking bagong simula. Ang mga bata, si Jomar, ang buhay ko sa Pilipinas. Alam kong magbabago ang lahat. Pero sa unang pagkakataon,
Hindi ako natatakot. Dahil ang bagyong ito, lilipas din. At sa dulo ng snowstorm, ako pa rin ang natitirang Charmaine. Pagkasara ng pinto ng bahay, hindi ako lumingon. Hindi ko na inintindi kung nakatingin ba si David mula sa bintana o kung nagngingit-ngit ba sa galit si Sarah. Ang bawat hakbang ko sa makapal na niebe ay parang pagpapakawala sa isang tanikala na 5 buwan kong kinaladkad. Pero sa loob ng bahay, hindi natapos ang gulo. Pagpasok ko sa taksi na tinawagan ko, naiwan ko ang isang bahagi ng puso ko sa mga dingding na yun. Ang bahagi na puno ng pagsisisi. Samantala, sa loob ng mansyon, si Margaret ay nakaupo pa rin sa kanyang tumba-tumba. Alam niya. Alam niyang wala na ako. She's gone, isn't she? Ang boses ni Margaret, mahina pero puno ng awtoridad, na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang ulyanin na pagkatao. Si David, na nakatayo sa may bintana, ay hindi kumibo. Si Sarah naman ay nakaupo sa sofa, umiinom ng wine, parang walang nangyari. Good riddance, ani Sarah. Ang kapal ng muka, akala niya kung sino siya. You are a fool, Sarah, wika ni Margaret. Dahan-dahang lumingon ang matanda sa kanyang anak. You won the battle, but you lost the only person in this house who truly cared for me, for us. You think you protected your marriage? You only proved to your husband that you are a jailer, not a partner. Mom, please stop, awat ni David. And you, David, patuloy ni Margaret, ang mga mata ay nanunuot sa kalooban ng anak. You let her leave because you were afraid of the consequences. Do you really think Sarah will forget this? You think you're safe now? You just traded your soul for a life of comfort with a woman who will never forgive you. Tumayo si Sarah. Ang muka ay namumula sa galit. Margaret, enough. You don't know what you're talking about. Dementia is clouding your judgment. Dementia? Tumawa ng mahina si Margaret, isang tawang puno ng pait. I may forget where I put my glasses or what I ate for lunch, but I will never forget the look of a broken woman being cast aside by the people she served. I saw her cry, David. I saw her pray. And I saw her finally choose herself. Something you two will never be able to do. Pumasok si Margaret sa kanyang kwarto at marahas na isinara ang pinto. Sa sala, nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikang kasing lamig ng bagyo sa labas. Si David ay nanatiling nakatingin sa bintana, kung saan unti-unti nang nawawala ang taxi na sinasakyan ko. Sa isip niya, iniisip niya kung tama ba ang ginawa niya. Iniisip niya kung gaano kabilis ang pagbabago ng lahat. Samantala, ako, nasa loob ng taxi, nakatingin sa malayo. Binuksan ko ang envelope ni Margaret. Hindi lang ito pera. May isang maliit na diary sa loob. Ang diary na ginagamit niya sa pagtatala ng mga pangyayari sa bahay. Binuksan ko ang huling pahina. Charmaine, I wrote down everything. Every time he came to your room. Every time she threatened you. This is not for revenge, but for the truth. If they ever try to follow you, or if they try to ruin your name with the agency, send this to the authorities. You are not just a worker. You are a human being with a story. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi lang pala ako inalagaan ni Margaret. Pinoprotektahan niya ako. Habang papalayo ako sa bahay na yun, naramdaman ko ang pagbigat ng bawat piraso ng alaala. Hindi ako trahedya. Hindi ako pagkakamali. Ako ay isang tao na nakaranas ng matinding sakit, ngunit nakahanap ng paraan para makawala. Pero sa likod ng utak ko, isang tanong ang nananatili. Mahal ko ba talaga si David?
O kailangan ko lang ng init sa isang lugar na puno ng yelo? Dahil kung ang pag-ibig ay kailangang maging kasing sikreto ng magnanakaw at kasing bilis ng pagtunaw ng snow sa ilalim ng init ng araw, pag-ibig nga ba yon? O isa lang itong mapanganib na laro na ako ang pinakatalo? Sa airport, habang naghihintay ako ng flight, tiningnan ko ang passport ko. Ang pangalan ko ay naroon. Malinaw at totoo. Charmaine. Hindi na caregiver. Hindi na extra. Ako ay ako. At sa unang pagkakataon, ang tanging kinabukasan na kailangan kong harapin ay ang sa akin lamang. Habang nasa loob ako ng eroplano, nakatingin sa ulap na parang mga bundok ng koton na ayaw magpatinag, doon ko lang tunay na naramdaman ang bigat ng pag-alis. Ang Canada ay hindi na lang isang bansa para sa akin. Ito ay isang malaking yugto ng buhay ko na parang tinangay ng hangin. Ang sabi nila, time heals all wounds. Pero habang nasa himpapawid, naisip ko, minsan ang oras ay hindi nakakagamot. Minsan ang oras ay nagtuturo lang sa'yo kung paano mamuhay kasama ang peklat. Tiningnan ko ang diary ni Margaret na nasa bag ko. Sa bawat pahina, naroon ang aking mga pagkakamali, ang mga lihim na pag-uusap, at ang unti-unting pagguho ng aking integridad. Hindi ko ito kailangan para manakit o maghiganti. Kailangan ko ito para paalalahanan ang sarili ko kung gaano ako kalapit sa bangin. Biglang bumalik sa isip ko ang mukha ni David nung huling sandali. Yung lungkot sa mga mata niya. Mahal ko ba siya? Sa gitna ng katahimikan ng eroplano, sinagot ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hindi ko mahal si David. Ang mahal ko ay ang pakiramdam na nakikita ako. Ang mahal ko ay yung pag-asa na sa kabila ng pagiging invisible ko, may isang tao na nakapansin sa pagod ko. Pero ang totoo, ang pag-ibig na nagpapasira sa pamilya ng iba ay hindi pag-ibig. Ito ay hunger. Gutom sa validation, gutom sa atensyon. Paglapag ko sa Hong Kong, kung saan napagdesisyunan kong mag-apply muna ng bagong trabaho bago umuwi ng Pilipinas, ang unang hininga ko ay hindi na amoy pine trees at yelo. Amoy dagat, amoy mausok, amoy buhay. Pumasok ako sa isang pampublikong banyo sa airport. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang mga luha. Wala na ang kaba na baka may makakita sa amin ni David sa kung saang sulok ng bahay. Ang nakita ko ay isang babaeng may mga pasa sa puso. Oo, pero humihinga pa rin. I'm sorry, Charmaine. Bulong ko sa sarili ko, sa salamin. Patawad dahil ginawa nating komplikado ang lahat. Habang naghihintay ako ng bus papunta sa tutuluyan ko, nakatanggap ako ng notification sa Viber. Mula kay David. Hindi ko dapat basahin, pero ang mga daliri ko ay kusa ng gumalaw. Tara left. She packed her bags this morning. Sinabi niyang hindi na niya kayang tumingin sa akin nang hindi naaalala ang lahat. I'm alone in this big house, Charmaine. And for the first time I realized, you were the only real thing here. I'm sorry. Sana pinili kita nung una pa lang. Binasa ko ang mensahe. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Naramdaman ko lang ang isang matinding kalungkutan para sa kanya. Dahil hanggang sa dulo, si David ay hindi pa rin natutong humarap sa sarili niyang mga pagkakamali. Inaasahan niya na kung sakaling babalik ako, maayos na ang lahat. Hindi niya naintindihan na ang Charmaine na nakilala niya ay wala na. Nag-reply ako. Isang maikling mensahe lang, sapat na para tuldukan ang lahat. David, we were never real. We were just two lonely people looking for a way out. I hope you find yourself, but don't look for me.
Because I am finally learning to love the person I see in the mirror. I-block ko siya. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan ko ng katahimikan. Habang nakasakay ako sa bus, nakita ko ang refleksyon ko sa bintana. Ang mga ilaw ng Hong Kong ay sumasayaw sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang susunod na kabanata. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamilya ko ang pag-alis ko sa Canada. Pero sa unang pagkakataon, ang tanging tanong ko sa sarili ko ay hindi na, nahuli ba ako? O ano ang magiging tingin nila sa akin? Ang tanong ko na lang ay, saan ako magsisimula bukas? At sa tingin ko, sapat na ang sagot na yun para sa ngayon. 3 buwan ang nakalipas mula nang iwan ko ang Canada. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng gate ng aming bahay sa Pilipinas. Ang init ng araw ay iba. Hindi ito ang init na nakakabuo ng kusa, kundi ang init na nakakapaso, pero nakakabuhay. Dala-dala ko ang isang maliit na maleta. Ang lahat ng gamit ko sa Canada ay naiwan ko na. Maliban sa diary ni Margaret at ang locket na hindi ko na muling binuksan. Pinindot ko ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang gate. Ang mga anak ko ang tumakbo papalabas. "Nanay! Nanay!" ang sigaw nila. Ang yakap nila ang pinakamainit na bagay na naramdaman ko sa buong buhay ko. Pero sa likod nila, nakatayo si Jomar, ang asawa ko. Tinitingnan niya ako, hindi nang may galit, kundi nang may pagtataka at marahil may kaunting hiya. "Akala namin sa susunod na taon ka pa uuwi," sabi niya, sabay kuha ng maleta ko. "Gusto ko nang umuwi," sagot ko. Simple lang. Walang paliwanag. Sa loob ng bahay, lahat ay tila hindi nagbago. Ang mga picture sa dingding, ang maingay na electric fan, ang amoy ng nilulutong adobo. Pero ako ang nagbago. Habang nakaupo ako sa hapagkainan, kasama sila, pinagmamasdan ko ang bawat isa. Nakita ko ang mga pagkukulang ni Jomar bilang asawa. Nakita ko ang pagiging makasarili niya sa pera. Pero nakita ko rin ang pagod niya bilang isang ama. Hindi siya perpekto. Hindi ako perpekto. Ang aming pagsasama ay hindi isang fairy tale at malamang na hindi ito magiging isa. Gabi na. Tulog na ang mga bata. Nakaupo kami ni Jomar sa porch, umiinom ng kape. "Kumusta ang Canada?" tanong niya. Tumingin ako sa malayo, sa mga bituin na nakikita ko mula sa beranda. Hindi na ang malamig na langit ng Ontario ang nasa isip ko. "Masakit," sabi ko. "Malamig. Pero marami akong natutunan." "Gusto mo bang pag-usapan?" Umiling ako. "Hindi na. Ang mahalaga sa narito na ako. Gusto kong subukan natin na ayusin yung mga kulang. Hindi dahil kailangan ng pera, kundi dahil kailangan natin ng isa't isa." Tumingin siya sa akin ng diretso. "May nangyari ba doon, Charmian?" Natigilan ako. Ito ang sandali ng katotohanan. Pwede akong magsinungaling. Pwede kong itago ang lahat. Pero naisip ko ang diary ni Margaret. Naalala ko ang salamin sa Hong Kong. "Oo," sagot ko. Ang boses ko ay matatag. "May nangyari. Nakahanap ako ng init sa ibang tao dahil nilalamig ako sa piling mo. Pero nahanap ko rin ang sarili ko dahil sa sakit na idinulot nito." Hindi siya nagsalita. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero hindi siya tumayo at umalis. Nanatili siya roon, nakaupo, humihinga ng malalim. "Kaya mo pa bang ayusin?" tanong niya. "Hindi ko alam," sagot ko. "Pero gusto kong subukan. Hindi para sa'yo at hindi lang para sa mga bata,
kundi para sa sarili ko na nararapat sa isang buhay na totoo. Hindi namin naresolba ang lahat ng problema nung gabing yon. Hindi rin naging madali ang mga susunod na linggo. May mga gabi na hindi kami makatulog dahil sa mga tanong na hindi masagot. May mga araw na nararamdaman ko ang bigat ng nakaraan. Pero sa bawat araw, pinipili ko. Pinipili kong maging tapat. Pinipili kong hindi maging biktima ng aking sariling kagustuhan. Minsan, kapag tahimik ang gabi, naiisip ko pa rin si David. Naiisip ko kung nasaan na siya, kung nakahanap na ba siya ng sarili niyang kapayapaan. Pero hindi ko na siya hinahanap. Ang alaala niya ay isa na lamang na yelo na tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng aking bagong realidad. Hindi ko na kailangang maging superwoman na nagpapadala ng malaking pera. Nagtrabaho ako sa isang maliit na shop malapit sa amin. Mas maliit ang kita, oo. Pero sa pagtatapos ng araw, ang mga kamay ko, ang mga kamay na dati ay puro lotion at pagod, ay hawak ng mga anak ko. Hindi pa ako ganap na masaya. Minsan, ang sugat ay humahapdi pa rin kapag umuulan. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot harapin ang bukas dahil alam ko na kahit gaano pa katagal ang taglamig at kahit gaano pa kadilim ang bangin na aking pinagdaanan, ang tanging tao na makakapagligtas sa akin ay hindi ang ibang tao. Ako mismo. At sa wakas, sa sarili ko, tahanan na ako.